Kumusta po kayong lahat mga minamahal kong kapatid? And welcome po sa part 7 ng ating Bible study. Nalaman po natin ang ibig sabihin ng pananampalataya at kung gaano po ito kaimportante sa bawat isa sa atin. Alam po ba natin mga minamahal kong kapatid na ang pananampalataya na nagmumula sa puso, ito po ay kinalulugdan ng Diyos. At ito po ang ating mababasa dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 10 sa talatang 9 hanggang 10. Ito po yung ating mababasa. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kaniyang puso at sa gayon ay pinawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kaniyang labi at sa gayon ay naliligtas. Hallelujah! At ito po ang ating mababasa dito po sa English translation from the book of Romans chapter 10 verse 9 to 10. Let me share to you that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believed unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Hallelujah! Dito po mga minamahal kong kapatid ay napakahalaga po ang pananampalataya. Lalong-lalo na pag ito po ay nagmumula sa ating puso. Sapagkat ito po yung maging daan upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay makatanggap ng kaligtasan o buhay na walang hanggan na ipinapangako ng ating Panginoon. Kailangan po natin mga minamahal kong kapatid na sumampalataya o mananampalataya sapagkat ito po ang unang hakbang upang tayo po ay makasunod sa kaligtasan na ipinapangako ng ating Panginoon. Amen. At sa pamamagitan ng pananampalataya, mga minamahal kong kapatid, tayo po ay tinuturing ng Diyos na mga anak. Dito po sa Aklat ni Juan, Kapitulo 1, sa talatang 12 hanggang 13. Ito po yung ating mababasa. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kaloob ng Diyos. Hallelujah! Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, dito po natin makikita na ang pananampalataya pala ay nagbibigay sa atin ng karapatan upang tawagin na mga anak ng Diyos. Napakaganda po ang pangako ng ating Panginoon. Napakaganda po ang kanyang layunin sa buhay ng bawat isa. Kung tayo po ay sumampalataya, tayo po ay tuturing na mga anak ng Diyos. Mananampalataya po tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hanggang dito lamang po mga minamahal kong kapatid. Abangan niyo po ang next nating video. Maraming salamat. Jesus loves you. Bye-bye and God bless.